Okay. Sige. Timeline to. Timeline. Ano yung mga nangyari? Ulat ko. Ano ang history ng Hanukkah? Ano ang Hanukkah? Ang Hanukkah ay isang festival. Hanukkah ay peace sa Israel na dinagdag dahil sa nangyari pagdumi sa templo, yung defile. Dinefile ang templo ng Diyos, kaya nagkaroon sila ng special feast holiday para pagdiwang nila lagi. At ito ay nangyari ng taong December 25. Okay? So, ano ba meaning ng salitang Hanukkah? Ibig sabihin nito ay, sulat nyo, rededication of the temple. Sulat nyo yan. Ngayon, mababasa natin yan sa, hindi ito nakasulat sa Bible per se, yung nangyari sa panahon na yan. Ano ba nangyari? Ito ay panahon ng, sulat nyo yun, basahin na muna natin yung Daniel chapter 7. Hanapin natin Daniel chapter 7. May Bible tape yan. Bible. Ito. Dali. Bilisan natin. Pakihanap yung kambing at yung kambing na yung goat tapos yung ram. Magkaiba yung ram tsaka yung goat. Pakihanap. Sige. At least, Bible study naman ko. So, Daniel, andyan na kayo? Patrick? Enoch? Beverly? Yung pangitain ni Daniel na nakita niya, di ba may apat na pangitain siya, may apat na hayop? Yung unang hayop ay yung leon, pangalawa yung bear, pangalawa yung leopard, pangatlo yung leopard, pangalawa yung bear, pangapat yung mukhang dinosaur. No? Sa chapter 8, may nakita si Daniel na kambing. Galing sa kanluran? Yes, yun galing sa kanluran. At kambing at tupa. Okay. So, yung galing dun sa, saan galing yung yung kambing? Sa west. Galing yung kambing, ganito yung, niya, no? Yung kambing na yun ay meron siyang horn na isa. Yung kambing, yung tupa, meron siyang horn na, dalawa yung horn niya, dalawa. Dalawa yung sungay niya. O, diyan kang mag-drawing ng kambing. Ito naman yung, yan. Diba? Yan ikot. Yun yung horn niya, nakaganon, diba? O, ikot yan, ikot. Yan, ganyan. Tapos yung sa patulis. Ayan, patulis lang siya. Okay. So, yung kambing, galing sa saan galing? Sa kanluran. Saan galing yung tupa? Sabi po siya westward and northward and south. Northward, yan. And then yung tupa, saan galing? Saan galing yung tupa? Pakibasa nyo, scan lang, mabilis. No? At ito yung counting history ng Hanukkah. Galing sa kanluran sa Kanluran naman yung isa. Okay. So, saan yung kanluran? Totoy, saan yung kanluran? O ito yung Ilaga, saan yung kanluran? Sinangan. Halimbawa, ganito yung North, East, West, South. Baliktad. South, yung East.
Tama. Hilaga. Ito yung four direction, di ba? Timog. Ano yung kanluran dito? Ito o ito? West. Itong west, ito yung kanluran. Ito yung silangan. Saan lumulubog yung araw? Silangan yung lumalabas. Kanluran ng bulbo. Kanluran na lubog. Kanluran ng bulbo. Ano Tagalog ng south? Timog. Timog. North, south, west, east. Timog. Okay? Hilaga sa taas. Okay, balik na tayo dito. Kasi ang history ng Hanong na yung pinag-uusapan natin. Yung equivalent ng kambing, ito yung may, ano to, Grecian Empire. Ulat ko Grecian Empire. May 4 na imperyo, pero itong dalawang imperyo na to, ito yung maglalaban na nakita niya na may kinalaman sa Hanukkah. Okay. Kasunod, sino naman yung tupa? Ito yung Persia. Medo-Persia. Sulat niya yan. Okay. Ang nangyari, itong dalawang to, naglalabanan to. At ang nangyari dito, yung iisang horn nito, ito yun si Alexander the Great. Ulat nyo, si Alexander the Great yung notable horn. Okay? Dito sa kalagayan na to. Dito sino yung dalawang horn? Dalawang general. No. It is sino to? Si Darius at si Cyrus, because it was the Media and Persia. So Medo-Persia. They are allied. Yung Median saka yung Persian. Okay. Ngayon, nung ito ay nagsalpukan, natalo yung, alin ang natalo? Tingin nyo. Yung Greece. Roger. Tingin mo, alin ang natalo dyan? Greece. Yung Greece yung natalo kay Ino. Sa'yo, Toy. Tingin mo. Basahin nyo yan, Daniel chapter 8. Nandun yan. Ang natalo yung tupa. Bakit? Sobrang lakas nung ram. Nung goat, sorry. Nung Hindi goat. ko pa nasugatan kasi ang notable word, pero that rise up. Hindi, ito, natalo talaga to. Kasi mahina siya. Hindi, ka-compare kasi ng Medo-Persian. Makinig mo na. Ngayon, itong horn na to, dahil sa salpukan nila, nabali. Nabali yung horn. Lagay natin ito. Nabali. Nung nabali yung 4 na horn, yung isang horn, sumangayan na naging 4 na horn yan. Tulad nyo? Yan na yung ano din. Nagkaroon ng na-subdivide yung horn niya, naging 4. Doon sa isang horn. So, from Alexander the Great into 4 generals. O may general, halimbawa, yung mga general ng ating presidente, di ba? May ganun eh. So, yung 4 na general na yan, sino-sino yan? Si Lysimachus, si Ptolemy, si Cassander, at si Seleucus, number 4. Seleucus. Okay, dito sa tagpong ito, itong 4 na ito, naglalabanan din. At ang naglaban dyan, si Ptolemy at si Seleucus. Anong kinalaman yan sa Hanukkah? Yung isang dumumi, nag-defile ng templo, ay galing sa lahi ni Seleucus. Sino yan? Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay isang napakasamang tao. Ang tawag ng mga historian sa kanya, madman. Sulat niyo. Si Antiochus Epiphanes. At si Antiochus Epiphanes ay napakasama. Anong ginawa niya? Basahin niyo. Daniel chapter 8. Chapter 8 verse, ulit niyo, 12 to 14.
Pakibasa na mabilis. Pakilakasan, Patrick. Daniel 12:14. 8:12 mo na, 8:12. Tapos 14. 12:14. At ang buhay nagbigay sa kanya ng kasama ng palaging handog na tutulugin dahil sa pagsalaksak at kanang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang kaibigan at kuminawa. 13. Patrick, 13. 13. Nako. Daniel Hindi attentive. 12:13. Anong bulong niyo kasi, Patrick? Nang magkakilay na hindi ko ang isang banal na nagsalita at ibang banal na nagsabi sa isang yaon na nagsalita hanggang kailan magkakatalang magkakatalang. So may, okay, sabi dyan, tinatanong ng isang kailan magtatagal yung hain? Dumating yung panahon na dumating si Antiochus Epiphanes dito sa Israel. Sinira niya halos ang araw-araw na paghahandog. Anong ginawa niya sa templo? Dinipile niya yung templo. Ang ginawa niya, imbis na maghandog ng tupa, inihandog yung baboy. Nagkaroon ng sex slavery sa panahon nila. Nagkaroon ng practice ng paganism. So, nagigib ang Diyos kapag ang templo ay marumi. Kapag ang templo ay wala sa ayos at hindi tama ang paghahandog. So, ang puso ng tao, tipo ng puso ng tao, pagka hindi ayos ang puso ng tao, hindi nalulugod ang Diyos. So, kapag tayo ay pupunta doon sa templo bilang pagsamba natin sa Diyos, kailangan nakaayos at meron tayong araw-araw na paghahandog. Ano yung araw-araw na paghahandog? Pagganap ng emergency abrahanta, pagganap ng personal devotional time, pagganap ng tanong bulong. Diba? Kahit gusto mong gawin yan, kahit nababagabag ka na kailangang ginagawa yan, pero pag hindi ka umaaksyon, naganapin yung kalooban ng Diyos. Defile pa rin yung templo. Ano ang ginawa ni Antiochus Epiphanes? Sinira niya yung araw-araw na paghahandog. Sa verse 14, basahin na. At sinabi sa akin, Lakas. ang libo at ang handaan ng hapon na tumasa kung magkakiri malinis ang santuario. Yung sanctuary, dinumihan, at sabi niya, 2,300 taon o araw. Pagkatapos nun, matitigil na yung pag-defile sa templo. Bakit? Mamamatay na yung sumalangsang, yung iniquity, yung gumawa ng katampalasanan sa kanila. Sa galit ni Antiochus Epiphanes, natalo siya sa Egypt, pumunta siya ngayon sa Israel, sinira niya yung practices na ginawa ng mga Hudyo. Anong ginawa niya? Na may connection sa Christmas. Sino bang Naglagay siya ng mga borloloy doon sa templo. Linagyan niya ito ng kung ano-ano mga bagay. Tipo ng ngayon na ginagawa natin. Ng mundong ito, anong sinasabit sa bahay? Nagsasabit ng kung ano-ano mga sinasabit. Na tipo rin ng tao na may kung ano-ano mga sinasabit sa kanyang sarili. Bisyo. Maling kaisipan. Worldliness. Isip na hindi maganda. Isinasabit mo sa iyong sariling templo. Gumagawa ka ng sarili mong handog na hindi gusto ng Diyos. Anong handog yun? Defilement. Ikaw ang templo. Sino si Antiochus Epiphanes? Pumasok doon sa templo. Binaboy yung templo. Ang templo, meron siyang tatlong, sulat nyo to, layer. Ganito yung tsura ng templo. Sulat nyo to. Ito yung outer place. Ito yung holy place. Ito yung holy of holies. Sa tipo, sa tao, ito yung body. Ito yung soul. Ito yung spirit. Ang tao, kapag siya ay
bago siya gumawa ng isang bagay, dadaan muna dun sa 5 senses ng tao. Then after that, magpo-proseso siya dun sa kaluluwa mo. Ano yung kaluluwa? Siyempre, that is the control tower of your body. And conscious control tower mo. Pagdating dun sa spirit mo, naiintindihan niyo yung sinasabi ko? Yes. Yung spirit naman, yun yung subconscious mind control tower mo. Halimbawa, bago pumasok ang kasalanan, magiging kasalanan yan. Kung ganito yan, paano pumapasok ang kasalanan? Paano ba kung pumapasok ang kasalanan? May nakita ka. In-inject doon sa mind mo, yun yung soul mo. Ngayon, pagka ito ay nasink in doon sa soul mo, papasok doon sa spirito mo yan. Pag pumasok sa spirito mo yan, yung mismong Holy of Holies, yung Holy of Holies, the Holy of Holies is your heart, your mind, your soul. May compartment siya na nandun, nakadikit lang yung soul dun sa spirit. Pag pumasok ang kasalanan dyan, lalabas yan, gaganap yung body. So, saka mo gagawin. Tipo rin yan, kapag ikaw ay na-born again, mauuna yung spirito palabas. Doon ang Diyos may control sa iyo. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, nagbabago yung lifestyle mo eh. Sa susunod ko isi-share yan paano magbabago yung body. I-share ko yan doon sa demo. Sabi ko, paano mababago yung tao? Mababago yung tao kapag tinanggap niya yung Panginoon sa buhay niya bilang Panginoon tagapagligtas. Nung tinanggap niya ito, papasok yun sa spirito niya at papasok doon sa kaluluwa niya. Hanggang ito ay gumanap doon sa kanyang sariling katawan. Kanya. Diretso natin kasi that's another topic. So dito muna tayo sa kay Antiochus. Diretso natin. Bakit ba nagkaroon ng nung dinefile na ng kaaway ang templo, may lumabas na tagapagpasauli nito. At ang naging tagapagsauli nito, that was here 3rd century BC hanggang 2nd century BC. So, ito yung panahon na yun. The 2,300 days, yung sabi niyan, pagkatapos daw ng 2,300 araw, maibabalik na ang daily sacrifice. Minsan, tayo bilang Kristiyano, nadudumihan yung kaloob-looban ng tao. Pero minsan, hindi ka makapagpatawad eh. Minsan, hindi ka nagigilty ka. You're guilty. Ayaw mo humarap sa Panginoon. Pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka makaharap sa Diyos. Pero kung mananatili ka doon sa guiltiness na yun, at hindi ka magpapatuloy, mawawala yung handog doon sa templo mo, nasa loob mo. Ano yun? Yung dinefile na templo ni Antiochus Epiphanes, tipo na na-defile tayo. Kapag tayo ay may pumapasok na ka-wordlyhan doon mismo sa loob mo, na-defile ka. No? Katulad ng babae. Pag ang babae na-defile, halimbawa, yung mag-boyfriend-girlfriend na under training, hindi nagsunod sa hukom, na-defile siya. No? Yung defilement of the body, mahirap na ibalik. Yung defilement ng templo, mahirap ibalik. Yung defilement ng pagiging Kristiyano, mahirap ibalik. So, ano nangyari sa panahon na yan? Yan ay bago dumating ang Panginoong Jesus sa kanyang physical body dito noon, nagkaroon sila ng revolt. Susulat ko.
Yung 2,300 days, ito ay 6.5 years. Equivalent. Na define ang templo, pagkatapos nun, lalabas ang isang magsasauli niyan sa katauhan ni Judas Maccabeo. Masama ba si Judas? Masama. Hindi masama yung salitang Judas eh. Ang masama yung isip natin eh. Yung sulat ko dito, yung Hasmonean dynasty. Yan ang dynasty ng mga high priest since sa panahon ni Aaron. Yan yung mga dinastiya nila, nalalabas dyan yung mga magiging high priest ng templo sa Israel. So nagkaroon ng revolt ang Maccabeo, ang pamilyang Maccabi. Nag-aklas sila laban kay Antiochus Epiphanes. Outnumbered sila dati kasi Roman sulat nyo dito. This is Roman Empire. No? Papunta na sa Roman Empire yan, sorry. Pero it was the Grecian Empire pa rin. Kasi under Alexander the Great yan, sa Greece. So yung Greece at yung Roma, magsasama na that time. So papunta na yan dun sa Roman Empire. Nandiyan yung mga, si Julius Caesar, yung mga emperador, mga emperor. Pero sa panahon na yan, no? Pag dumating na sa 1st century BC, papunta na yan dun sa Roman Empire. No? Then, ang nangyari, nagkaroon ng revolt, pinatay nila si Antiochus Epiphanes. Lumaban sila, talagang dumanak ang dugo sa panahon na yun, para lang may balik yung paghahandog nila sa Diyos. Dumanak ang dugo sa panahon na yun, talagang lumaban sila under sa pangunguna ng Maccabeo. At ang nangyari, pagkatapos ng 2,300 days, pero mo 2,000 taon, 2,000 araw na digmaan, bago nila maibalik, ibinalik ng mga ito. Sino yung mga Maccabis? Ang Maccabi ay mga lineage ng mga high priest. Okay? So, muli nilang i-rededicate. Muli nilang ibinalik ang paghahandog. Anong araw? That was December 25. So, hindi dapat i-celebrate yung defiled na templo, defiled na mindset ng mundong ito, na maglagay-lagay ka ng borloloy kahit doon sa church. No? Lagyan mo pa ng Christmas tree. Kasi yung Christmas tree, hindi sa Diyos yun. Tama, basahin Jeremiah chapter 10, verse 2. Basahin nyo. 3. Jeremiah 10, verse 3. Pakibasa. Patrick. Si Judas Maccabee, hindi niya per se mapatay, pero siya ang leader ng Maccabean revolt. No? Okay, pakibasa. Jeremiah chapter 10, verse 3. Nandoon yung Christmas tree. Basa. Pagkatapos nga, Sige, lakas. ang kabayan ay walang pagluhan. Kasi ang gawa ng mga kamay na magagawa sa kabayan ng palakot. Kanilang gagayakan sa silak at ng ginto kanilang pinakapit ng mga bako at ng mga pamukbo upang buwang kilos. Sinadya ng puno. Apat na open yung Bible. Ang sabi doon, kumukuha sila ng kahoy. Pine tree yung kinuha nila. Alam natin yung history niyan. Saan galing yung pine tree? Nung namatay si Tammuz o si Nimrod, lumabas doon sa kanyang libingan yung pine tree. Then, sabi ni si Miramis, muling isinilang ang aking anak.
Kaya sabi doon, Sun God yun. He was incarnated in the person of Tammuz. Si Tammuz ang may birthday ng December 25. Eh bakit ng Diyos hinayaan na maibalik ang rededication ng templo December 25 din? Kasi yun ang birthday ng demonyo. Birthday yun ng anak ni Nimrod na yun doon muling ibinalik ng Diyos ang templo. Ang paghandog. Anak ni Nimrod sa nanay niya. Ang nanay niya. So, incest ang nangyari doon. So, ngayon, sa atin, magpapasko na naman, di ba? Muli natin ihandog ang sarili natin kasi this is rededication of ourselves. Katulad ni Mama Nick, sabi niya nung siya ay naghihingalo. Since nung oras na, yung araw na mamamatay siya, nandun kami sa ospital. Sabi niya, nung una, sumisigaw pa siya. Hindi ako makahinga, ganyan, sabi niya. Hirap na hirap ako huminga. Medyo kaya pa niya. Pero pagdating nung bandang magagabi na, doon na siya, aalis na siya. Kasi 10 p.m. siya umalis. Sabi niya, siguro mga 6. Sabi niya, tapos na ang ministry ko. Siguro mga ilang beses niya binanggit. Sabi niya, bago siya umalis, tinawag niya kami. So sabi niya tinitingnan pa niya ako eh. Kasi nakapalibot doon yung pamilya niya. Nung una, wala lang yung mga kapatiran. Kami lang lahat. Nanay, nandoon, si Ann, ako, si Pastor Jay. Sabi niya yun. Sabi niya, mamamatay na ako. Alis na ako. Tapos na ang ministry. Huwag na kayong malulungkot. So that time, yung kanyang sarili, alam ko, he was pure. Kahit may mga pagkukulang siya dun sa ministeryo. Pero sabi niya, yung pala, ang tao pala, pagka siya ay mawawalan na ng kulirat sa Panginoon, yung buhay niya ay aalis na. Parang mayroon na siya nakikita, may taga-sundo ang tao niya. Susunduin ka. Diba may mga tayo na yung kasabihan, taga-sundo. Angel of death. Pero yung kanya hindi. Messenger. O katulad ni Elijah, he was caught up. No? Nakuha siya, kinuha siya. May nagsundo. Ano yung nagsundo? Yung chariot. Chariot of fire. Yung fire na sinundo siya. Kita ni Elijah, may chariot siyang sinakyan. No? Packet sa langit. May service. Oh, mahirap maglakad eh. Mahirap maglakad bro eh. Malayo. No? Kailangan may service. No? So, yun yung nakita ko sa ating kapatid. No? At isang pilar ng gawain dito sa yan sa Tanay. Kaya, mahal natin yung kapatid natin yan. Alam natin, kasama natin yan. Kasama natin siya. So, sa abot ng makakaya natin, ibibigay natin yung service pa rin na kailangan niya bilang sa physical niya, di ba? So, ako naman ay nung nalagot yung kanyang kitang-kita ko kasi yun, may record ako niyan. Yan sabi ko, dun sa mga anak niya, hindi lang to para sa kanilang mga pamilya, para din sa atin. Paano kung ikaw na yun nandun? Sasabihin mo kailangan kong gawin pa, Lord. Inisip ko, Panginoon, tapos na ba yung gampanin niya talaga? Nung nagpe-pray ako sa kanya, Lord, pwede ba i-extend mo pa? Alam mo yung sa mind ko, kinakausap ako ng Diyos, hindi ko na kaya extend na. Bakit? Kasi, yun yung dumamo na dun sa yung time frame ng buhay. Kahit i-extend ng Diyos, alanganin niya. Kaya hindi niya may extend yun kasi hindi tayo matututo.
So anong transfer sa buhay natin? Ano ang mensahe ng kanyang ng buhay ng ating kapatid na yan sa buhay natin? Yung buhay natin, paggamit natin sa Lord. Throughout of his age, since then, hindi siya nagbago sa Panginoon. Kung nag-on and off man siya, pero yung mensahe, hindi niya yung dininay. Hindi niya iniwanan. Sinunod niya. Yung sarili niya, gusto niyang i-rededicate sa Diyos. Once again, tayo, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Bakit hindi mo muli i-rededicate sa Diyos? Ang mensahe natin ngayon, Hanukkah. Ang Hanukkah is the Festival of Lights, kung saan pinagdiwang ni Kristo na kailangan muling ihandog niya yung kanyang sarili sa Diyos. Kung ihahandog mo yung sarili mo, this time, hindi ka na magtutumpik-tumpik. Inisip ko, sabi ko, Lord, darating yung time, ako rin mapupunta sa ganyang kalagayan. Sino bang hindi pupunta dyan? Depende na lang kung mara-rapture ka, physically. Pero kung mara-rapture ka, spirit and soul mo, patay ka talaga yung body. Hirap na hirap siya. Kaya sabi ko, Lord, huwag mo nang patagalin yan. Kasi halos umaangat talaga yung ganito niya, ganyan. Hirap na hirap siya. Sabi ko, sa mind ko, siyempre, yung ma-addiction yung mga anak niya. Kung Lord, huwag mo nang patagalin ito kasi si Pastor Jake, lagi ko sinasabi, hindi ka dito ka. Kasi gusto kong magpaalam ka eh. Sabi ko sa kanya, gusto ko sana sabihin sa kanya na sa buhay niya talagang naging parte ng gawain dito. Hindi niya to nakita physically. Ang nakita lang niya, tapos wala tong glory. Gusto ko sana nung pag-uwi niya ng Sama, sana dalhin ko sana dito. Kaso hindi ko na nagawa kasi from uwi niya ng Samar, dumating sa Cubao, tapos dinerecho na namin ang ospital. Hindi na maganda kalagayan yun. Iba na yung tsura niya. Sabi ko, yung angel of death, halos andun eh. Yung death talaga, makikita mo sa mukha niya. Ang itsura niya, yung madilaw, maputla, tapos talagang dry ang katawan. Then sabi ko sa kanya, Mama Nick, hindi niya ako makausap, hindi ko siya makausap na ayos. Then, ang nakakalungkot pa doon, paano tayo? Siya okay na eh. He fought a good fight of faith. Sa puso niya, hindi yan. Alam niyo ba, every day, pag nandito siya, sharing kami niya. Every day, nandun niya, nag-pray. Sabi ko, lagi yan humihingi ng payo sa akin. Sabi niya, ano ba gagawin ko sa mga anak ko? Humihingi siya ng payo sa akin. Sabi ko, Mama, di ganito. So, sa pinagsamahan natin, Jimmy, di ba? Pinagsamahan natin nila, Mama, nandun pa. Bumababa pa kami. For almost years. Siguro hindi lang yan 7 years nung kami nag-ministry dito. Hanggang dito, nung kami ay actually, kanyang lupa to eh. Diba? Binigay niya sa Panginoon lahat. So, ito yung gusto ni Sister Nemo. Para ma-feel niyo yung joy niya. At hindi siya madismaya na nakikita niya kayo nag-work. So, ituloy. I-rededicate ulit yung buhay natin. Kung anong ihinit noon, kailangan mo ibalik yung init mo ngayon. Pag dumami tayo dito, mahirap ulit ibalik yung training. So, kahit tayo lang, puliduhin natin ang training. Ano ba yung mga training na yan? Yung pabasa report. Pabasa report na lang, hindi pa natin nagagawa. Yung prayer, yung mga bata, sila, di ba?
Ano mangyayari pag lumaki na yan? Iiwanan na yung gawain. Pagkatapos nun, babalik sa'yo. Mahina na, nandun na sa ospital, dinadialysis, o kaya naman kinikemotherapy. Dalawa lang yung sakit. Either cancer or dialysis. Chemotherapy, tsaka dialysis. Ano nangyari kay Ma'am Ani? Diba? Yung liver niya, wala na, bleed talaga. Hypovolemic siya. Ibig sabihin nun, bigla ang pumutok. Pagputok nun, lumaki, na-infect yung loob, internal, tapos dito niya dumudugo eh. Lumalabas yung dugo niya dito. Yung bandang gabi na, kaya sabi ko, wala, ano na to? Tumingin lang siya, nung nandun na yung mga kapatiran sa Manalite. Tinaas niya yung kamay niya, tapos nakatagilid siya eh. Pagharap niya, tumingin na siya sa taas. Pagharap niya sa taas, siguro mga 5 segundo bilang namin. Bilang ko. Yung pinakahuli, pahina ng pahina yan. Wala siyang sinabi na kahit na. Pero bago yun umalis, nagsabi na yun, nag-usap na kami. Ang nakakatawa, naayos naman sila ni Nanay. Yun yung huli. Inaantay niya yun. Nung inantay, nung nag-ayos na sila, sabi niya, nung dadali na siya sa CT scan, kasi i-scan yung tiyan eh. Ba't lumaki? Sobrang laki. Yung pala, doon na, nag-bleed na sa loob. So, napakahirap ng paano-ano. Hindi ng Diyos, kung i-bypass naman yung natural na nangyayari, i-ready yun. Pero may purpose ng Diyos kung bakit niya kukunin yung buhay. Bakit? May gusto na siyang mensahe na sabihin sa atin. Paano kung ikaw na dyan? Paano kung ikaw naman, ano ang gagawin? Nung habang nakahiga siya doon, sabi ko, Lord, paano kung ako? Paano ko ako na? Kasi ako naman yung haharap eh. Bawat isa sa atin haharap eh. Diba? Ang tanong, ayos ba yung buhay mo sa Panginoon? Hindi tayo hyper, ano dito, no? Yung hyper holy. Ang tanong dito, ayos ba yung puso mo sa Panginoon? Para humarap sa Kanya. Haharap ka doon, kahit anong religion ka pa. Harap ka sa kamatayan na yan. Ang tanong, saan ka pupunta? Saan ka pupunta kapag mamamatay ka na? Ang katotohanan, may impyerno. May Diyos na mag-uusga sa atin. Lahat ng ginawa mo, sisingilin nyo ng Diyos. Kung ganito kahaba yung ginawa mo, yung may timetable ang buhay natin. Kapag ito ay dumating na dun sa fullness ng ating buhay, parang ano to eh, yung parang battery lang ng cellphone yan eh. Di ba? Pag yung full charge, yun yung bata ka pa. Yung kalahati, yun yung mga nasa 30 years old ka na. Yung mga 1/4 yan, yung mga nasa 50 ka na. Pero pag paubos na yan, kahit anong gawin mo, kailan may charge. Pero, ang pinag-uusapan dito, pag paubos na yan, ano mangyayari? Death. Magkakaroon ng death. Death na. No? Mawawala na yung source of life. Yung life force na connection ko sa Diyos. May connection tayo. Meron tayong parang antena dito na spiritual yan. Na hindi mo makikita yan. Na nakakonect yan sa Diyos. Pero kapag unbeliever ka, you are unbelieving person, disconnected yun. No? Di ka naniniwala sa Diyos. Di ka naniniwala sa mensahe ng muling panahon. Ayaw mong ganapin sa buhay mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo. Disconnected sa Diyos. Kaya sabi ko doon sa mga anak na, binilin ko pa kagabi bago kami umakyat. Mag-pray, iyak kayo sa Panginoon.
Bakit? Pwedeng tumigas ang puso nila. Di namin kailangan ng Diyos. Pero sabi ko sa inyo, kalunos-lunos sa tao yun. Pag siya'y kinuha na. Ay iniisip ko, kailangan, ano kung yung mga magulang ko yung nandun din? Ano kung yung anak ko? Ano kung asawa ko yan? Isipin yun mabuti.